Bayaran na naman ng credit card. Medyo malaki yung credit card ko ngayon kasi ginamit ko rin yun sa pambayad ng life insurance. Pero hindi life insurance ang pag-uusapan natin. Ngayon, syempre credit card. Pero kung gusto nyo pag-usapan natin yung life insurance in the future, comment down below. Importante kasi pag-usapan natin itong credit card dahil it can make or break yung inyong finances. Kasi nung bata ako, tumatak na sa isip ko actually na masama yung credit card because it somehow wreck our family's finances kasi. Maraming na-swipe, ibig sabihin maraming utang, di ba? Nahirapan makabawi. Pero, yung nag-mature na tayo, ito rin ang ginamit ko, credit card, para ma-elevate yung ating status sa buhay at nakatulong sa akin sa pag-retire. Kaya on this video, I will share you the benefits of the credit card pati kung paano gumamit ito. Hi guys, I'm John aka Soral. Welcome to your YouTube channel. Kung gusto nyo rin ma-achieve yung freedom of time and money while doing the things you love, katulad natin gaming, trading, NFT reviewing, at kung ano-ano pa, huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit na rin ang notification bell kasi marami pa akong tips para sa inyo. Kaya, let's go! Isa sa mga benefits ng credit card actually is pwede nyo itong gamitin sa online shopping. Alam ko, gumagamit kayo ng GCash, Paymaya, at kung ano pang mga e-wallet. Pero magamit ito pag kayo ay magpa-purchase sa international because Mastercard pati Visa is widely used naman sa hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. At kung kayo nagwo-worry baka ma-hack or ma-swipe ng iba, meron tinatawag na e-credit card. Mag-apply kayo sa bank nyo tapos medyo babaan nyo lang yung limit, yun ang gagamitin nyo para sa pag-purchase online. So speaking of hack, diba? So yung pangalawang advantage ng credit card is mas safer siya sa mga debit card nyo. Bakit? If ever ma-hack yung inyong debit card, yun yung gagamitin nyo sa pag-input ng mga purchases online, diretso sa savings account nyo. Alek credit card, pag napansin mo, uy, parang merong swipe na hindi ko alam, pwede i-contest agad yan. Pwede nyong tawagan mismo yung bangko na hindi kayo yan, iimbestigahan nila yan. Dahil may insurances naman yan if ever na nahack or nagamit sa iba yung credit card nyo. Actually, dati nangyari na yun sa akin. No? Kasalanan ko naman. So, ang daling ipaputol nung credit card kaysa ipaputol mismo yung debit card o yung mismong bank account dahil sa hack. Siyempre, yung pangatlo, rewards. No? Ang daming credit rewards pag gumamit kayo ng credit card. Actually, ang dami na naming naipon. To be honest, yung naipon naming rewards and points, pwede na ipambili ng Nintendo Switch. Pero syempre, chill lang tayo. Mas gusto ko sa travel yon. At number 4 is yung credit score nyo is gaganda sa mga bangko. Kung may mga emergency kayo, kung may mga business kayo na maaaring kailanganin ng mga malalaking puhunan, tapos kailangan nyo mag-loan sa bangko, pag nakita na meron kayong credit card, good payer kayo, mataas yung credit limit nyo, maaari talaga kayong pagbigyan ng loan ng medyo malaki, depende sa credit score nyo. Pero syempre, no, utang pa rin yung credit card na yan Dapat alam din natin kung paano gumamit ito. Kahit maganda yung benefits niyan, kung aabusuin nyo naman at hindi kayo magiging responsable, mayayari kayo. Kaya number 1 tip ko ay always borrow yung kaya nyong bayaran. Para sa akin lang, make sure meron kayong savings na if ever na hindi dumating yung sahod mo, is mababayaran mo yung credit card mo. Kasi delikado yan kung kayo ay makita na hindi good payer kasi tatatak yan sa iba't ibang bangko. If ever magkaroon kayo ng emergency, pangit yung credit score nyo, hindi kayo mapapairam, no? Mapupunta kayo sa mga 5-6 which is napakamahal ng interest. At lagi yung tandaan guys, hindi free money yung credit card, no? Siyempre, yung mga past generation, akala free money, swipe na lang swipe. Hindi nila alam kailangan pala bayaran. So, it is not free money. Utang po ang credit card. Sa Tagalog ng credit, utang. Tapos number 2 tip ko, make sure na babayaran nyo ng buo. Kasi minsan nakikita natin sa statement natin, merong tinatawag na minimum na pwedeng bayaran. Hindi po yun ang babayaran nyo. Bakit? Kasi kung yun lang ang babayaran nyo, yung natitira is makeke-carry over yun sa susunod na bill nyo per month at dadagdag yung interest niyan. So lalaki yung babayaran nyo per month. Kaya make sure na kung ano yung talagang amount na babayaran nyo, yun po ang babayaran nyo at hindi yung minimum. And last but not the least, takpan nyo yung security code, yung 3-digit number nyo sa likod ng inyong credit card.
At make sure na walang nakakaalam yan kundi kayo lang. Kasi pwede yung gamitin sa purchases online. Basta malaman lang yung information ng credit card nyo. Tapos yung security code na yon, maaari na silang mag-swipe habang buhay. At kung kayo is ibibigay nyo yan sa restaurant na kinainan nyo, make sure na natatakpan. I-tape nyo po. Para if ever nakita nyo na binuksan, pwede nyo silang tanungin or medyo be alert na sa mga coming days kung meron mga unwanted purchases at pwede nyo agad yan i-contest sa bangko. As I've said earlier sa mga advantage ng credit card over debit card. Siyempre, be responsible. Lahat ng inyong uutangin ay make sure na kayang-kaya nyong bayaran at kung pupunta naman kayo sa mga businesses na kailangan nyong mag-loan, just risk an amount that you can afford to lose lang and make sure na alam nyo talaga yung papasukan nyo. Once again, I'm John, aka Sora. Kung nagustuhan mo tong episode to, huwag mo kalimutan mag-like, share, subscribe, pati i-hit na rin ang notification bell para hindi nyo ma-miss out yung mga ganitong episode. Gusto ko rin marinig yung tinig mo sa comment section below. Hanggang sa muli guys! Babu!